Hello mga ka-legit Dovercots, TBJ and Vice Ganda magkikita dahil sa kadahilanang ito. Pero ang tape walagta, abay itsipwera sa eksena. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magsimula sa ating mga updates, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dovercots po natin. And also, we would like to say thank you for all the bashers na nandiyan po sa ating comment section. Mga legit Dovercots, napasok po tayo ng alien, ano? So, ngayong araw na ito ay i-discuss po natin itong isang issue na talagang idinidikit po sa pangalan ni Tito Sen. Tito Sotto ipit sa demanda ng social media broadcaster kontra Vice Ganda and Ayon. Sa hot topic na napag-usapan ni na OG Diaz at co-host na sina Mamaloy at Marena ang tungkol sa isinampang kasong kriminal ng social media broadcaster sa magjowang sina at host ng It's Showtime na sina Vice Ganda and Ayon Perez. Kaugnay pa rin ng icing issue segment na Isip Bata at bilang pagsuporta umano sa hakbang ng Movie and Television Review and Classification Board of MTRCB laban sa kanila. Para kay OG, sa totoo lang daw, ngayon lang daw niya narinig na may mga kapisanan ng social media broadcaster sa Pilipinas kaya nagulat din siya sa mga nangyari. Biro pa nga ni OG ay tila nagtatampo siya sa kapisanan dahil ang tagal na raw nila sa vlogging ay hindi man lamang sila inalok na maging miyembro. Tanong pa ni OG sa samahan ay kung simula raw bang naitatag ito, mayroon na bang naparusahang mga trolls na nagkakalat ng maling impormasyon at nambabash sa social media. Nabanggit din ang umano'y pulong ng kapisanan ng MTRCB, Chair Lala Sotto, dahil dito ay nadagdagan ang pambabash sa kanya, lalo na't kainitan pa rin ang issue hinggil sa suspensyon ng It's Showtime. Ang isang miyembro daw dito na si dating Senator Joey Lina ay nagsabi at tila'y pinagmamalaki pa ang pagkakaibigan nila ng tatay ni Lala na dating Senate President na Tito Sotto III na isa sa host na karibal ng show ng It's Showtime ang EAT. So dahilan sa pagbanggit nga nito ng dating senador na si Joey Lina ay nagkaroon po ng parang nagkaroon ng gray issue, no? Parang nagkaroon ng issue patungkol sa bagay na ito na tila baga dinudugtong nila yung pangalan ni Tito Sen sa usaping ito. Tila na-connect the dot daw ito ng netizen kaya kasamang nababash ngayon ang dating senador. Para kay OG, kawawa naman daw si Tito Sen dahil sa pagmamali siya ng mga netizen at pilit na inuugnay sa naganap na desisyong MTRCB sa noontime program, gayon din sa pagsasampa ng kaso ng social media broadcaster laban sa magjowang Vice Ganda at Ayon Perez. Nagkakaroon tuloy ng kulay na may kinalaman pa rin si Lala Sotto o Tito Sotto sa pag-file ng complaint, giit ni OG. Say naman ni Mamaloy, baka kaya binanggit ni Lina na kaibigan niya si Sotto ay upang unahan na ang ibang mga netizen na magbibigay mali siya sa hakbang nila laban sa dalawang host. Baka ito raw ay paraan ng dating senador upang linawin na walang kinalaman ang kaibigan sa pagsasampa nila ng kaso, which is true. Pwede rin ganun po yung kanilang conviction, ganun po yung kanilang iniisip na pwede nilang gawin para po hindi nga magkaroon ng mali siya. Pero dahil sa pangbanggit ng dating senador na si Mr. Joey Lina sa pangalan po ni Tito Sen ay mas lalo pong nakaladkad yung kanyang pangalan. Reaksyon naman dito ni OG, mukhang lalo raw tuloy na diin si Tito Sen dahil sa nangyari. Samantalang wala pang tugon o reaksyon o pahayag ang kampo ni Tito Sotto. Kaugnay nito, bukas ang balita sa kanilang panig. So yun, hinihingi po kasi ng ilan ang panig po ng TBJ or ni Tito Sen patungkol sa issue na yan. Kasi parang ikono-connect po ng lahat ng mga netizen na may kinalaman na naman itong si Tito Sen sa pagkaka-file ng case against dito po kay Vice Ganda. Pero ito nga, ilan sa mga news po ng PEP-PH kung saan naglabas po sila ng ilan sa mga news online at sinabing magkikita daw di umano ito pong TBJ at si Vice Ganda.
Pero ang pagkikitang ito hindi para mag-away, magsumbatan o ano paman sapagkat magkikita sila sa isang napakaganda at prestigious na selebrasyon. Pagpupuga yan sina Dolphy Michael D at Domingo ay de las Alas, Vice Ganda, Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month or PFIM sa September 29, 2023 sa Acacia Hotel Manila sa Alabang, Muntinlupa City. So marami tuloy ang naiintriga kung ano nga ba ang magiging reaksyon ng bawat isa pag sila po ay nagkita ng personal. Meron pong issue na talagang kumakalat ngayon sa social media. Tuloy pa rin ang tawanan, tema ng month-long celebration kung saan punong abala ang Film Development Council of the Philippines or PDCP. Nasa Italy si Uge at nasa USA naman si Ai, kaya magbi-video message na lang sila. Si Bitoy ay kumpirmadong dadalo. So ibig sabihin, confirm din po na aaten itong It's Showtime host na si Vice Ganda at ang TBJ ng EAT. So sila po ay gagawaran ng award, maliban po dito sa mga artista dito po sa Tape Bulagta. So ayun, bago tayo magtapos, magre-react naman tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa last update po natin, kung saan si Miss Jenny Perry nga ay ginulat ang lahat dahil akala po ng ilan tapos na po sila mag-present ng kanilang mga ebidensya or kanilang mga testigo, pero hindi nila alam na meron pang isang testigo na lilitaw. Sabi ni user, sensitive kasi ang TBJ kaya sila emotional. Ganyan talaga yung mga nagpakatao, nakisama, pagkatapos na tumanda, ganun na lang ang gagawin sa kanila. Masakit sa kalooban talaga yan. O naman kasi nag-sacrifice po sila for the longest year, 43 years of existence ng noon time, tas bigla ka nalang sisipain, diba? Na parang wala kang ginawa at inambag sa buhay nila. Sabi ni Will Calls 5294, ibang kalidad ni Jose Manalo at Wally, sila lang ang makagagawa ng ganyan for the sake ng show. Iba talaga ang puso ng tropang TBJ. Ayan. So ito naman po ang komento niya patungkol po dun sa mga noon time show na napapanood, kasi hindi po natin maiiwasang ikumpara yung ito pong noon time show ng EAT tsaka po yung ibang noon time show. Magkaiba talaga ang flavor. Sabi ni Miss Ma'am Shilipster Fernandez, kasalanan nyo yan, gusto nyong manood sa manloloko ngayon reklamo ka, kung ako sa'yo lipat ka na, panoorin mag-TBJ ka, legit magbigay yan ng papremyo. Yes, true naman po. Kasi isa yan sa mga problemang kinaharap ngayon ng Eat Bulaga or Tape Bulagta. Sabi naman ni Nathan Way de Vera, pag may problema si Atty. Maggie to the rescue. Nasa na mga staff dyan na dapat silang umaasikaso sa mga portion nila. Pero parang siya po kasi yung tinaguri ang spokesperson dito po sa nasabing show. Kaya talagang siya po ang pinaharap ng tape, Siguro malaki ang sweldo ng attorney na si Atty. Maggie Garduque. Sabi naman ni user MX51HI, tape is using the channel Best in Lieu or Best in Lie of the EB channel para hindi dagsain ng bashing yung YouTube EB channel nila. Actually, wala na po silang YouTube channel na ginawa under tape. Yung ginagamit po nila ngayon is YouTube channel po yun ng original Eat Bulaga, na ngayon ay nakuha nila yung control. Sabi pa niya, baka hindi pa pinapasweldo mga staff kaya walang gana magtrabaho. Dapat yan, may magsusupervise sa mga prices. True, kasi parang sa bawat department kasi meron po silang meron silang specialization kung sino po yung ilalagay nila dun sa job na yun. And I don't know what happened, bakit ganun po. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And of course, kung hindi ka pa nakapag-like, share at nag-subscribe sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe.